Sophia's POV. Tampururot talaga dahil hindi na siya lumabas sa silid namin simula pa kanina. Siya pa talaga ang may ganang magtampo. Kung hindi ko lang siya mahal ay hindi ko siya papansinin. Tumayo na ako dito sa may couch para pumasok sa loob ng silid namin. Pagpasok ko'y nakahiga na siya at mukhang natutulog. Lumapit ako sa kanya at humiga ako sa tabi niya. "Mister ko, galit ka pa rin ba sa akin?" Tanong ko sa kanya. Pero hindi siya sumasagot. "Mister ko," tawag ko ulit sa kanya. "Ayaw mo ba akong kausap? Galit ka ba talaga sa akin? Nakakainis ka naman kasi. Inaalok mo ko pero wala ka man lang singsing." Sabi ko sa kanya. "Naririnig mo bang mga sinasabi mo?" Tanong niya bigla sa akin. "Oo, naririnig ko. Hindi naman ako bingi." Naiinis na sagot ko sa kanya. "Sa tingin mo, paano ko bibili ng singsing kung nasa ospital ako? Gusto ko na ako mismong pipili ng singsing para sa'yo. Hindi mo man lang ako hinintay. Nagmamadali kang masyado. Hindi ko pa nga napalitan ang apelyido ko." Sabi niya sa akin kaya naman hindi ko napigilan ang mga luha ko. "Sorry," sabi ko't mabilis akong lumabas sa unit namin. Sa parking lot ako dumiretso. Habang nagmamaneho ako ay umiiyak ako. Nahihiya ako sa sarili ko. Dahil tama siya, nasa ospital pa siya. At hindi ako makapaghintay na masyado ako nagmamadali. Naiinis ako sa sarili ko. So sobrang napahiya ako sa kagagawan ko rin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang nagmamaneho ako ay nakita ko na umiilaw ang phone ko. At tumatawag siya sa akin. Hindi ko alam pero hindi ko siya kayang makita ngayon o makausap. Pakiramdam ko ay sobrang atat na ako na alam ko naman na totoong atat ako na para bang hindi ko na pinahalagahan ang sarili ko. Bigla akong nahiya sa sarili ko. Kaya ngayon ay gusto ko na munang mag-isa. "Me, I want to be alone. I'm sorry pero hindi ako uuwi ngayon." Nagpadala ko ng mensahe sa kanya para alam niya. Hindi naman ako galit sa kanya. Sa sarili ko ako galit at kung ipipilit ko pa ngayon na umuwi ay mas lalo ako masasaktan. "Mister, I'm sorry Mrs. ko. I love you." Reply niya sa akin. Dumiretso na lang ako sa butik. Ayaw ko naman na pumunta sa kung saan lalo na't hindi stable ang feelings ko ngayon. Natulog ako dahil pakaramdam ko. Pagod na pagod ako. Kinabukasan ay nagulat pa sa akin ng mga staff ko dahil dito ako natulog. Maaga kasi akong gumising at pinagluto ko sila ng breakfast. Habang kumakain kami hindi ko maiwasang hindi isipin si Allen. Kumain na kaya siya? Wala sa sariling tanong ko. "Okay lang po ba kayo, Miss Sophia?" Tanong sa akin ni Juris. "Okay lang ako, kumain lang kayo." Nakangiti na sabi ko at pumasok na ako sa loob ng office ko. Naligo na ako at paglabas ko sa banyo ay nakita ko na may bulaklak sa taas ng kama ko. Kaya naman, mabilis akong lumapit sa kama ko para tignan kung saan galing. At pagbukas ko sa card ay bumungad sa akin ng isang note. "I'm sorry for being insensitive, Mrs. ko. I love you." Basa ko sa note niya. May tumulo na luha sa mga mata ko pero nagulat ako dahil may biglang yumakap sa akin. "Good morning, Mrs. ko." Malambing na bulong niya sa tenga ko. "Allen?" Gulat na bulalas ko. "I love you." Malambing na sabi niya sa akin. "Why are you here?" Tanong ko sa kanya. "I miss you." Sabi niya sa akin. "Isang gabi lang naman tayong hindi nakita," sabi ko sa kanya. Ang isang gabi na yun ay parang isang taon para sa akin. Hindi ako nakatulog dahil wala ka sa tabi ko. Sabi niya sa akin. "Nakatulog naman ako," sabi ko sa kanya. "Ouch! Na-hurt ako," sabi niya sa akin. "Dapat ba magpuyat ako?" Tanong ko sa kanya. "Hindi po, mas gusto ko na tulog ka. Magpuyat ka lang kapag akong kasama mo." Sabi pa niya sa akin at alam ko ang tinutukoy niyang puyat. "Thank you po sa pa-flowers," malambing na sabi ko sa kanya. "Wala ba akong kiss?" Kaya naman umikot ako at tumingkayad ako para halikan siya. Kaagad naman niyang pinulupot sa bewang ko mga braso niya. Naging mapusok ang naging halikan namin hanggang sa naramdaman kong nahulog sa sahig ang suot kong bathrobe. "I miss you so much, Mrs. ko.
Bulong niya sa pagitan ng halikan namin. Baka may pumasok, sabi ko sa kanya. Ako ang papasok sa'yo. Nakangising sabi niya, kaya naman napairap na lang ako. Ang ganda mo. Sabi niya sa akin hanggang sa bumaba sa pangakong halik niya. Pababa ng pababa hanggang sa makarating na siya sa leeg ko. I miss this kind of sensation. Yung sugat mo, mister ko, sabi ko sa kanya. It's fine. Anong fine? Baka mapano pa yan. Okay na ako, misis ko. Kaya ko pang 5 rounds. Natatawang sabi niya sa akin. Tumigil ka dahil may trabaho ako. Kung inaantok ka, matulog ka na muna dito. Lalabas lang ako. Gigisingin na lang kita mamayang lunch. Sabi ko sa kanya. Misis ko, pinaasa mo ko. Ang sakit ng puson ko. Sabi niya sa akin, pasaway ka kasi. Alam mo naman na nandito ka sa butik. Sabi ko sa kanya at mabilis ako nagbihis ng damit. Misis ko, tawag niya sa akin. Behave ka dyan. Mamaya na lang. Sabi ko sa kanya at lumabas na ako sa silid ko. Pinaypayan ko sarili ko dahil biglang uminit ang buong paligid kahit na may aircon naman. Sumapit ang tanghalian at biglang dumating si Nanay Siling at may dala siyang pagkain. Mister ko, gumising ka na. Kakain na tayo, sabi ko sa kanya. Hindi ba pwedeng ikaw na munang kainin ko? Parang bata na sagot niya sa akin. Allen, nakakahiya ka. Nandito si Nanay. Sabi ko sa kanya, kaya naman bigla na lang siyang dumilat sabay bangon. Hi ma'am, nakangiti na bati niya sa mommy niya. Pasaway, kumain ka na muna bago mo kainin ang misis mo. Sira ulong bata, natatawa na sabi ni Nanay at nauna na siyang lumabas sa silid. Nakakahiya ka talaga, sabi ko sa kanya. Wrong timing naman si mommy. Pwede pa naman na sanang quickie na 5 minutes, sabi niya sabay kamot sa ulo niya. Quickie, wala ka na talagang ibang inisip ko hindi yan, sabi ko sa kanya. Hindi mo kasi alam kung gaano ako naghihirap at nagtitiis, misis ko. Katwiran pa niya. Ang sabihin mo mahilig ka lang talaga, sabi ko sa kanya at hinila ko na siya palabas. Akala ko'y matatagal ang mag-emote ko dahil nag-effort siya na pumunta rito at hindi rin naman niya sinubukan na pag-usapan ulit namin. Ang tukol kagabi ay okay na ako. Hihintayin ko na lang talaga ang singsing niya. Ibibigay ko na lang sigurong binili ko. Baka kasi kapag nakita pa niya ulit yon, ay baka magtampo siya. Mahirap na't baka magbagong isip niya at hindi niya talaga ako bibigyan. Habang kumakain kami naglilikot din talaga ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Kaya siguro pagbibigyan ko na siya after lunch. Pasaway talaga siya dahil apektado na ang buong sistema ko sa pang-aakit niya sa akin. Kanina ko pa hinahampas ang kamay niya na naglilikot sa ilalim ng lamesa. Sofia, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Nanay. Opo, okay lang po ako. May lamok po kasi na nangangagat sa akin. Nakalimutan ko na mag-spray dito. Sagot ko sa kanya habang patuloy na hinahampas ang kamay ni Allen. Pasaway talaga na lamok yan. Nga pala mga anak, uwi muna ako sa Batangas. Paalam niya sa amin. Kailan po? Ihahatid na lang po kayo ni Allen. Sabi ko sa kanya. Mamayang hapon na ako uuwi. Huwag na, magpapahatid na lang ako sa driver. Hindi pa masyadong magaling ang sugat niya at kaya ko naman anak. Sagot sa akin ni Nanay. Okay po, ingat po kayo. Sabi ko sa kanya. Allen, huwag kang magpupuyat. Kumain ka't uminom ng gamot mo. Si Sofia nandyan lang yan. Magpapagaling ka muna bago mo gawin ang mga plano mo. Sabi niya sa akin. Ma'am, huwag matigas ang ulo mo, sabi ni Nanay. Alin po bang ulo, ma'am? Ang hirap naman po kasing pigilan kung ganito kagandang kasama mo palagi. Diba gusto mo nang bigyan na kita ng apo? Natatawa pang sabi ni Allen kay Nanay. Huy, bibig mo. Kung ano-ano na lang ang lumalabas dyan. Tumigil ka na. Pinandidilatan ko siya ng mata. Dahil sa mga kalokohan niya. I'm just kidding, misis ko. Pero pwede rin naman nating seryosohin. Nakangisi na sabi niya sa akin. Nay, ibabalik ko na ito sa inyong anak mo. Pabiro na sabi ko kay Nanay. Tumawa naman si Nanay at sinermonan si Allen, kaya naman ako patawa-tawa na lang din. Ang cute kasi nilang mag-ina. Masaya ako na makita ang genuine nilang ngiti. Huwag kang tumawa dyan, konting pang-akit lang din sa'yo ni Allen.
Bubukaka ka na rin kagad. Papaluin ko talaga kayo kapag dumugo ang sugat niya, sabi sa akin ni nanay. Ang syarap po kasi. Pabiro na sagot ko kay nanay. Abat? Ma'am, relax. Natatawa na sabi ni Allen. Relax lang naman ako. Natatawa na sagot ni nanay. Sorry ma'am, pero walang makakapigil sa akin. Natatawang sabi ni Allen. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na, sabi lang ni nanay. Pagkatapos ng isang masayang lunch ay nagpaalam na si nanay na uuwi. Pero ang ikinagulat ko'y pinauwi ba naman ni Allen ang mga staff ko. Binigyan pa niya ng pera para daw day off. Nagsinungaling pa siya na may lakad kaming dalawa. Masyado ka na, sabi ko sa kanya. Oo, masyado na ako. Masyado na ako sabik sa'yo, misis ko. Sagot niya sa akin at minuhat niya ako. Umuwi na tayo, sabi ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi na natin kailangang umuwi. Pwede naman tayo dito, nakangiti na sagot niya sa akin. Magsisimula na ba tayo? Pabiro na tanong ko sa kanya. Wala na tayong dapat hintayin, sagot niya sa akin at mabilis niya akong siniil ng isang mapusok na halik. Napapikit naman ako at ninamnam ang sarap ng halik niya. Mula noong natikman ko ang labi niya ay wala na akong ibang nais na halikan. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at minsan hindi ko naisip na halikan ng ibang lalaki. I love you, misis ko. Bulong niya sa akin. I love you so much, mister ko. Sagot ko rin sa kanya. Mahal na mahal kita. Saad niya at pumasok kaming dalawa sa banyo. Kaagad niyang binuksan ng shower at tumapat kaming dalawa. You're mine, Sofia. Only mine. Sabi niya sa akin. Yeah, mister ko. I'm yours. Only yours. Sabi ko sa kanya. Isinandal niya ako sa pader at nagkatingin ng diretso sa mga mata ko. Para sa akin ay siyang pinakagwapong lalaki nakita ko. You're the most beautiful, Sofia, and I can't imagine my life without you. Sorry for being insensitive, mahal ko. But please, give me time. I'm sorry, mister ko. Sorry if minamadali kita. Shh! No need to say sorry. Wala kang kasalanan kasi tama ka naman. Dapat may singsing kapag nagpro-propose. Sabi niya sa akin. Pero dapat hinayaan kita. Sorry ulit, misis ko, kung wala ulit akong singsing. But will you marry me? Tanong niya sa akin. Napapigit naman ako. Allen, ipasok mo na. Stop teasing me. Utos ko sa kanya. Answer me first. I put this ring on. Nakangisi na sabi niya at alam kong sinasabi niya. Pasaway talaga siya. But I already said yes to you. Sabi ko na lang sa kanya. But I want to hear it again. Sabi niya sa akin. Fine. Yes po, I'll marry you. Oh, nagulat ako dahil bigla na lang siyang gumalaw. Kitang-kita kong malawak ng ngiti ni Allen. Ang kulit niya talaga. Para siyang batang paulit-ulit akong tinatanong kung magpapakasal ba ako sa kanya. Inirapan ko siya dahil halatang tuwang-tuwa siya sa kalokohan niya. Can I move now? Tanong niya sa akin. Ikaw kung ang tari mo, but I like it. Natutuwa na sabi niya kaya naman pinandilatan ko siya ng mata. Bakit kasi kailan mo pang itanong? Sabi ko sa kanya. I love you. Dinadaan na lang talaga niya ako sa lambing. Napuno ng halinghinga ang buong banyo. Ang sarap mong maging asawa ko. Ang sarap mong maging ina sa magiging anak ko at higit sa lahat, ang sarap mong mahalin habang buhay. Sabi niya sa akin. Ang sarap din na may isang Allen sa buhay ko. Sabi ko sa kanya. Shit, hindi ko na kaya. Malapit na ako. Sabi niya sa akin. Ako rin, mister ko. Ayan na ako. Hiyaw ko. Panabay naming ungol dahil sabay naming narating ang sukdulan. Pinuno ng mainit niyang katasang sinapupunan ko. Pasalamat na lang ako dahil karga niya ako dahil kung hindi ay talagang bumigay ako dahil nanghina ng mga tuhod ko. I want more, misis ko. Kulang pa, sabi niya sa akin. Ako rin, natatawang sabi ko rin sa kanya. Hindi kita titigilan ngayon. Ang tagal ko nagpigil na ang kining ka. Sabi niya sa akin. Di wag kang tumigil. Natatawang sabi ko kaya naman, sinunggaban na naman niya ako. Hanggang sa nagsimula na naman siyang gumalaw. Bahala na si Batman. Masarap naman eh. Mukhang nakikita ko ng future ko. Baka mamaya sunod-sunod ang magiging anak namin.
Ang bilis ng mga araw na halos hindi ko na namalayan. Masaya ako namumuhay kasama si Allen. Wala kami naging problema sa mga nakalipas na mga linggo at mga araw. Mas naging understanding pa kami sa isa't isa. Masasabi ko na talagang nag-mature na ako. Pero as usual ay selosa pa rin ako. Ang akin ay akin kaya hindi ako pumapayag na lumalandi sa kanya. Nalaman na rin ng lahat na hindi namin siya tunay na kapatid dahil pinakilala na siya ni nanay bilang tagapagmana at nag-iisang anak. Hindi ko rin alam kung papalitan na ba ng Maki ang name niya. Nalaman ko na Marco Velasquez ang tunay niyang pangalan. At Maki na ang tawag sa kanya ng mami niya. Masaya rin ako dahil tanggap siya ng daddy niya. Masasabi ko na siya ang magiging daan para maayos na nila nanay ang relasyon na nasira 36 years ago. Naging kaibigan ko si Rafi pero mas mahalaga sa akin na mabuong pamilya na meron ng boyfriend ko. Dahil alam ko na mahal pa ni nanay ang asawa niya. Binalot lang ng galit ang puso niya pero mahal pa rin niya ito. At ganun din ang daddy ni Allen. Sinabi niya sa akin na isang pagkakamali lang ang nangyari sa kanila ng ina ni Rafi at never niya itong minahal. Sa totoo lang, gusto ko rin ng ganoong pagmamahal na kahit lumipas ng mahabang panahon ay mahal pa rin nila ang isa't isa. Kahit na may mga pagsubok ay hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa partner mo. Napahinga ako ng malalim dahil nababagot ako dito sa kondo. Ilang araw na kasi ako mag-isa dito. Hinayaan ko kasi si Allen na makasama ang pamilya niya. At tuwing umaga, ay masama palagi ang pakiramdam ko. Kakaiba na ito kaya may kutob na ako. Kaya naman kailangan ko na ng tulong. Ate, sa tingin ko buntis na ako ulit. Sabi ko kay Ate Maria dahil tinawagan ko siya. Wow, really? Gusto mo ba napuntahan na lang kita dyan? Para hindi ka na mapagod. Tanong niya sa akin na talatang excited siya. Ate, pupunta na lang po ako sa clinic. Masyado naman akong VIP para puntahan mo pa ako. Pabiro na sabi ko sa kanya. Okay, punta ka dito bukas, sabi niya sa akin. Okay po, masayang sabi ko. Bumangon na ako dahil hapon na. Naghanda ako ng pwede kong kainin. Hindi ako nagugutom pero may cravings ako. May nakita ko ng isang pack ng banana chips kaya naman binuksan ko to. Kumuha din ako ng sriracha sauce. Umupo ako dito sa may couch sa living room at binuksan ko ang TV para manood ng paborito ko na C-drama. Ngayon kasi nahihilig na rin ako sa mga Chinese love story. Habang nanonood ako ay bigla na lang tumawag si Allen via video call. Kaya naman mabilis kong sinagot ang tawag at hindi ko na pinagkaabalahan na i-check ang mukha ko. Dahil sanay naman siya sa mukha ko. Misis ko, maaga kang umuwi. Tanong niya na sa akin na halatang nagtataka siya. Kung bakit nandito ako sa kondo. Hindi ako pumasok ngayon, mister ko. Sagot ko sa kanya. Okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Opo, okay lang ako. Bakit namamagang mga mata mo? Umiyak ka ba? Ano nangyari? Sino nagpaiyak sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Dahil napansin na niya ang mga mata ko dahil mas nilapit ko kasi ang cam sa mukha ko. Mister ko, relax ka lang po. Okay lang ako. Nanonood lang kasi ako ng drama at kumakain ako ng chips na spicy. Sagot ko sa kanya. Misis ko, hinay-hinay lang sa panonood mo ng mga ganyan. Baka mamaya magkasakit ka. I miss her so much. Si mami kasi nagtatampo. Gusto niya dito muna ako. Sabi niya sa akin. Don't worry about me. I'm totally fine. Enjoy mo lang nakasama sila. Pero sana sa birthday ko'y nandito ka. Kahit na mag-dinner na lang tayong dalawa ay masaya na ako. Sabi ko sa kanya. Hindi ako mawawala sa birthday mo. It's your special day. Kaya hindi pwede na wala ako. Sagot niya sa akin. Okay, mister ko. Aasahan kong pag-uwi mo. Malambing na sabi ko sa kanya. Opo, I love you, misis ko. Sabi niya sa akin, I love you so much po, mister ko. Paalam ko sa kanya bago ko binaba ang call. Sarap na sarap talaga ako sa banana chips na kinakain ko. Tinatamad akong tumayo pero narinig ko na may nag-doorbell kaya naman wala akong choice.
Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Kuya Garrett at Ate Maria kasama ng mga pamangkin ko. May dala rin sila na pagkain dahil naamoy ko. Anong ginagawa niyo dito? Naguguluhan na tanong ko sa kanila. Hindi na makapaghintay itong ate mo. Gusto ko na niyang i-check ngayon. Si Kuya ang sumagot. Excited ka masyado ate. Pabiro na sabi ko. Naman, sagot ni ate. Tita, kinakain mo po to? Ew, it's gross. Maarte na sabi ni Hope sa akin. Masarap kaya, want mo ba? Tanong ko sa kanya. Sa'yo na lang po, sagot niya sa akin. Andrew, baka gusto mo, pwede kang I'm good tita, ikaw na lang pong kumain yan. Nakangiti na sagot niya sa akin. Here, mag-test ka para malaman natin. Sabi sa akin ni ate sabay abot ng pregnancy test. Hindi ka naman halatang excited ate. Hindi dahil sa excited ako. Gusto ko lang na maging safe ang pagbubuntis mo. Hindi mo naman siguro gusto na may mangyari ulit sa anak mo, di ba? Seryoso na sagot sa akin ni ate. Thank you ate, nakangiti na sabi ko sa kanya. She is right, kailangan ko na rin talagang bigyan ng pansin ng sarili ko. Dahil baka maulit na naman na nawalang anak ko. Hindi ko nakakayanin kapag may mangyari pa sa anak ko. Masakit mawala ng anak at nagpapasalamat ako dahil matibay ang support system ko. Dahil kung wala si Alan at ang pamilya ko ay siguro, hanggang ngayon ay malungkot pa rin ako. Or worst, baka nabaliw ako sa lungkot. Pumasok ako sa banyo. Kinakabahan ako pero kailangan kong lakasan loob ko. Gusto ko sana nandito ngayon si Alan pero alam ko rin na hindi yan mangyayari. Kaya naman binuksan ko ng pregnancy test. Pinatakan ko ito kagaya ng nasa instruction. Pumikit ako at hindi ko ito tinignan dahil nais ko na si ate na lang ang titingin sa resulta. Huminga ako ng malalim bago ako lumabas ng banyo. Nilalamig ang paa at kamay ko sa kaba. Parang first time ko dahil grabe talagang kaba ko. Pero tatanggapin ko ano man ibigay sa akin ni Lord. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Anong resulta? Tanong niya kagad sa akin. Hindi ko pa alam ate, ikaw na lang ang tumingin. Kabado na sagot ko sa kanya. Okay, akin na. Binigay ko sa kanya ang piti at hinintay ko ang reaksyon niya. Tumingin siya sa akin na blankong mukha kaya naman kinabahan na ako. Hindi ko mawari kung may laman na ba itong tiyan ko o wala pa. Para kasi nakadagdag palalo sa kaba kong ekspresyon ng mukha ni ate. Anong result ate? Nautal na tanong ko sa kanya. Sobrang kinakabahan talaga ako at hindi ko alam kung gugustuhin ko pa din bang malaman ang resulta. Hanggang sa lumapit si ate sa akin. The result is, what ate? Tanong ko sa kanya habang nalalamig ang mga kamay at paa ko. Ang resulta ay, ate, the result is positive. Congratulations Sofia. I'm so happy for you. Super happy ako. Umiyak na sagot sa akin ni ate at niyakap niya ako ng mahigpit. Napahagulhol ako sa narinig ko. Walang paglagyan ng saya sa puso kong nararamdaman ko ngayon. Sobrang saya ko na hindi ko alam ang dapat kong gawin. Niyakap ko si ate at umiyak ako ng umiyak. Sa dami na pinagdaanan ko, hindi niya rin pa rin ako pinabayaan. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Gusto kong tawagan si Alan at sabihin sa kanyang totoo pero pinigilan ko sarili ko. Dahil kailangan ko mag-isip na may mas magandang plano para sabihin sa kanya na magiging daddy na siya. Gusto ko na maging memorable to sa amin. Siguro itataon ko na lang sa araw ng birthday ko. Thank you ate, thank you sa inyo. Super saya ko dahil sa blessing na to. Gusto ko rin sanang sabihin na kay Alan para mag-isip muna ako ng mas magandang plano to surprise him. Sabi ko sa kanila. For sure matutuwa siya kapag nalaman niyang plano mo. Nakangiti na sabi sa akin ni Kuya Garrett. Thank you kuya. You're the best kuya ever. Through my ups and downs ay kasama kita. Hindi mo ko pinapabayaan. You're always supportive kahit pa sa mga kahibangan ko. Umiiyak na sabi ko kay kuya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan din niya ang noo ko. I love you bunso. Malambing na sabi niya sa akin. I love you kuya. Umiiyak pa rin ako. Tita, stop crying na po. Ang sabi po ni Mommy ay umiiyak din pong baby sa tummy niyo kapag umiiyak kayo. Gusto mo ba na maging iyakin ng baby mo? Tanong niya sa akin.
Ayaw ko po, malambing na sagot ko sa pamangkin kong cute. Tahan na po, malambing na sabi niya at pinupunasan niya ang luha ko. Opo, hindi na po ako iiyak, sabi ko sa kanya. Masaya namin pinagsaluhan ng pagkain na dala nila. At nang sumapit na ang gabi ay umuwi na sila. Habang nakahiga ako sa kama namin ni Allen, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na ngumiti. Nangangati ng kamay ko para tawagan si Allen at sabihin sa kanyang magandang balita. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Baby, kapit ka na mahigpit kay Mommy. Kasi hindi ko na kaya na wala ka sa buhay ko. Alam ko na kasama natin ang mga kapatid mo. Kumapit ka at higpitan mo ang kapit mo sa loob ko. Kaya natin to. Gusto ko kitang makita kaya after 9 months. Kaya sana, wag mong bibiguin si Mommy. Kausap ko sa tiyan ko kahit na alam kong dugo pa lang si baby. Sa sobrang excited ko, may ako siyang kinakausap. Hindi na ako makatulog dahil panay ako salita. Kaya naman tinawagan ko si Allen. Gusto ko marinig ang boses niya. Mrs. ko, hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya sa akin. Mister ko, hindi ako makatulog. Sagot ko sa kanya. May nangyari ba? Namimiss kita. How I wish that you're here. Umiyak na sagot ko sa kanya. I miss you too, Mrs. ko. Stop crying. Uuwi na ako, sabi niya sa akin. No, baka magtampo si nanay. Sige na, bye na. Matutulog na ako. Sabi ko sa kanya at ibinaba ko na ang tawag ko. Sumubsob ako sa unan ko at nagtalakbong ng kumot kasi namimiss ko talaga siya. Sa loob ng 1 linggo ay tiniis ko na mag-isa dito sa unit ko. Pero ngayon bigla ko na lang siyang hinahanap na para bang gusto ko nasa tabi ko siya. Siguro dahil na rin sa buntis ako kaya ganito ko ngayon. Unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ko kaya naman hinayaan ko ng sarili ko hanggang sa nakatulog na ako. Nagising ako dahil minramdaman akong humahalik sa leg ko at minamasahe ang dibdib ko. At pamilyar rin sa akin ang amoy niya. Mister ko, inaantok na tanong ko sa kanya. I miss you, Mrs. ko. Malambing na bulong niya sa akin. You're here? Yeah, hindi ko kayang umiiyak ka. I miss you, Mrs. ko. Mahal na mahal kita. Malambing pa rin nasabi niya sa akin. Mahal na mahal din po kita. Matulog na tayo. Sabi niya sa akin. Opo, sagot ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Baka kasi panaginip lang ito kaya naman susulitin ko na. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Mag-isa na lang ako sa kama. Kaya hindi talaga malabo na panaginip lang ang lahat. Pumasok na ako ngayon sa butik at napapangiti ako dahil may bulaklak na nakapatong sa mesa ko. Araw-araw ay may pabulaklak si Allen sa akin. Sinimulan ko ng trabaho ko na nakangiti. Hanggang sa bigla na lang dumating si nanay. Good morning po, nakangiting bati ko sa kanya. Pero seryoso lang siya kaya kinakabahan ako. Hindi din niya ako binati pabalik. Mag-usap tayo, sabi niya sa akin. Tungkol po saan? Tanong ko sa kanya. Tungkol sa inyo ni Allen. Hindi mo ba kayang maghintay sa pag-uwi niya? Bakit kailangan mo pa siyang pauwiin sa kondo mo? Gusto ko lang namang makasamang anak ko, Sofia. 36 ko siyang hindi nakasama tapos 1 linggo lang ay nagkakaganyan ka na. Gusto mo na siyang umuwi kagad sa'yo. Kahit na madaling araw ay papupuntahan ka. Kalmado pero ramdam kong galit niya. I'm sorry po nanay, wag po sanang masamain ang gusto ko, Sofia. Naintindihan ko po, sorry po, sabi ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Sige, aalis na ako. Paalam na sa akin. Ingat po kayo. Sabi ko sa kanya takmang ihatid ko siya sa labas pero pinigilan niya ako. Nasaktan ako pero naintindihan ko naman siya. Ibig sabihin na hindi pa naginip ang lahat. Talaga palang umuwi siya at umalis din kaagad kanina. Mabilis kong kinuha ang phone ko para tawagan siya pero hindi naman niya ako sinasagot. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko sarili ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay ate. Nagpapagawa ng wedding gown ng kaibigan niya at kailangan na niya ito by Friday. May 3 araw na lang ako para gawin ito. Nahihiya naman akong tumanggi lalo na't si Ate Maria at ang friend niya ang gagawan ko. Isinantabi ko na lang munang nararamdaman ko dahil kailangan kong tapusin ang trabaho ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil natapos ko to. Ang bilis din ng araw dahil birthday ko na bukas at 30 na ako. Sofia, uuwi kami sa Hacienda, sasama ka ba? Tanong niya sa akin. Sige po, doon na lang ako mag-birthday.
Tatawagan ko na lang si Allen, sagot ko kay ate. Hindi ba niya sinabi na may business trip siya sa abroad? Kasi nagpaalam siya sa kuya mo. Hindi siya nagpaalam sa akin. Ganun ba? Sorry. Akala ko kasi nagpaalam siya sa'yo. Hayaan mo na lang, uuwi din naman siya. Don't stress yourself dahil birthday mo na bukas. Nakangiting sabi sa akin ni ate. He promised me na uuwi siya. Nakasama ko siya sa birthday ko. Umiyak na sabi ko kay ate. Tahan na dahil malay mo, may himala't bigla na lang siyang umuwi. Magagalit ako sa kanya kapag hindi niya tinupad ang pangako niya. Isipin mo na lang na mahal ka niya. Nakangiti na sabi sa akin ni ate. Gumiti na lang ako at sumama sa kanila pauwi siya asyenda. Pagdating namin doon gusto ko sanang pumunta sa treehouse pero pinagbawalan nila ako. Nagtataka ako dahil super busy ang lahat ng mga tao. Ate, bakit parang busy mga taga-asyenda? May ikakasal yata, sagot niya sa akin. Pwede ba ako mag-ikot-ikot? Hindi pwede, mahamog na't manatili ko na lang dito sa bahay. Pero, wag na matigas ang ulo, Sofia. Sorry ate, sagot ko sa kanya. Kinabukasan ay wala man lang bumati sa akin. Buong araw akong umaasa pero wala talaga silang balak na batiin ako. Napaiyak na talaga ako dahil nasaktan ako. Etong unang beses na walang bumati sa akin. Kahit si Kuya Garrett ay nakalimutan na ako. Tita, why are you crying? Tanong sa akin ni Hope kaya naman mabilis kong pinunasan ang luha ko. Hindi po ako umiiyak baby, napuwing po ako. You're a liar tita. Happy birthday my pretty tita. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. Thank you po and I love you po. Malambing na sabi ko sa kanya. Tita, sama ka po sa akin. May pupuntahan po tayo nila mommy. Pero you need a makeover kasi namamaga pong eyes mo. Bawal pong tumanggi dahil magagalit si mommy. Sabi niya sa akin kaya naman sinama niya ako pupunta sa kabilang room. Inayusan ako ng glam team. Hinayaan ko na lang sila at hindi na ako nagreklamo pa. Hanggang sa nilagyan nila ako ng piring ng mga mata ko. Tinatanong ko sila pero biglang dumating si ate at may sinabi siya na hindi ko naman intindihan. Basta may kutob na ako, iniisip ko na siguro birthday surprise nila sa akin. Kaya bigla akong nabuhayan. Bumiyahin na kami at nang makarating kami sa pupuntahan namin ay inalalayan ako ni ate. Hindi ko alam kung nasaan kami dahil may piring pa rin ang mga mata ko. Hanggang sa bigla na lang niyang inalis ang piring. Napatulala ako at nakatingin lang sa tao na nasa harapan ko. Tumulong luha ko hanggang sa humagulhol ako. I'm sorry Sofia but ate ano ibig sabihin nito? Bakit? Umiiyak ako na nakatingin kay ate. Ano kayang nangyari bakit tila kinakabahan si Sofia? Ano kayang dahilan ng pagpunta niya sa lugar kung saan maraming tao naghihintay sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.